Pagkatapos magtinda ng pares noong May 24, 2026, nagyaya ang panganay nilang anak na manood ng basketball sa kanilang barangay. Sana lahat kami manonood, kasama ko yung asawa ko. Ang problema po, nakatulog ng maaga yung aking bunso. Kaya yung asawa ko nagpaiwan, sabi kami na lang. Kalahating oras ang lumipas, nagpa siya nang bumalik sa bahay ang mag-ama. Pagbalik ko sa bahay, wala na yung anak ko si Kip sa kanyang higaan. Tapos yung asawa ko, tinatawag ko, wala din. Tinawagan ko cellphone niya, nagre-ring, nandun ang cellphone niya. Nang hindi mahanap ang mag-ina sa paligid ng kanilang bahay, nag-iba na ang kutob ni John. Pag uwi ko sa bahay, yung niluluto niya na naiwan, na akala ko inayos ko muna, nilagay ko muna sa kanyang lagayan, tapos nilagay ko sa lamesa. Doon ko napansin na parang may dugo na may dugo yung paglabas ko. Pagkalabas ko, nakita ko na yung martilyo na may dugo. Humingi na ng tulong si John sa barangay para hanapin ang kanyang asawa at bunsong anak. Kaya po daldali rin pong ang barangay na sumama sa akin pabalik. Tapos inilawan po yung mga bawat sulok sa harap naman ng bahay. Nang masinagat ng ilaw ang ilalim ng puno, lumapit si John para kumpirmahin kung ito nga ang kanyang asawa. Nang itihaya, tumambad ang mukha ng kanyang asawang si Christina. Basag ang ulo at naliligo na sa sariling dugo. Ang kanyang asawa hindi na humihinga. Talagang ginawang baboy. Kala mo yung lahat ng pwedeng tamaan sa ulo. May mukha lang talaga ang walang tama. Talagang lahat dito sa likod. Sino ba yung gawa nito? Nawawala yung isa. Sinundan ni na John at ng mga taga-barangay ang bakas ng dugo. Yung damit, oh. Natigilan muli ang tuliro ng ama nang makita ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Kiev. Ang musmos halos hindi na makilala dahil sa matinding pagkakawasak ng ulo. Nung nakita po yung anak ko doon ng isang barangay Tanod Baganano, doon po sa may bakalan, nung nakita ko may buhay pa ho. Kaya dali-dali ko binuhat para isa kayo sa ambulansya, sabi ko buhay pa, buhay pa. Ano sa patro. Agad na isinakay ni John sa mobil ng barangay ang anak. Sa pagpaspas ng sasakyan, umaasa ang ama na maisasalba pa niya ang kanyang bunso. Yung anak ko po parang gusto niya magsalita pero hindi na ho kaya. Parang gumagano na lang po. Ano sa patro. Pagdating sa ospital, ang musmos na bata tuluyan na ring nalagutan ng hininga. Pero pagdating ko doon sa ospital, sabi ng doktor, wala na ho kasi lumabas na ang kanyang utak. Humingi po ako ng tulong. Tulong po, tulong. Bigyan ng opisya yung pagkamatay ng asawa ko. Grabe yung ginawa nila. Minasakit. Ginawa nilang baboy. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel